Masok. Masok. Ang lakas oh. Lakas oh. Ang lakas. Ay, malaki to. Tong! Ay! Uy! Ay, sorry. Natuwa ko. Ang saya ko. Ang saya ko. Ang saya. Siguro nasa mga ano na to. Half kilo maybe. Target natin yan. Ito nasa mga 500 siguro to. Laki. Oh, lagpas. 600. Mama kang goldfish. Tingnan natin. Uy, ganda ng meat niya oh. Para lang harap. Malambot. Ayan na, magandang buhay. Bago tayo magpakain, mga ka-farmer, mamimingwit tayo. Kaya lang di ko po alam kung naayos na ba ito. At may mga naging bisita tayong hindi marunong gumamit. Ayun, nagkandaleche-leche. Ayan. Nagpapatubig po ako. Medyo maingay, kaya lang sayang din naman kasi nag-ano na yung irrigation. Kaya lang kailangan talagang masarap buhay oh. Oh, palaka. Ay. So, ay, may palaka ding nahuli. Oh, meron ba? May ayungin na isa, dalawa. Patay. Pumasok na ayungin. Ayan, ito ang tubig natin ngayon. Dito tayo mamimingwit. Kasi nandito sila niyan, sumasalubong. Naandyan. Oh, kung wala dito, try natin doon. Pero marami yan dito. Hindi ko lang po alam kung dadawi sila. Kasi syempre ano sila sa, ayan oh, kita niyo yung mga pula-pula na yan oh, dami oh. Nandiyan sa ilalim. Tingnan natin kung makakabingwi tayo. Bulate ang magandang ipain. Lakas ng tubig. Mamaya lang yan, mga alas 4. Patayin na natin. Puno na yan. Gusto ko nga taasan na yung ano, yung di ba pinutol po namin yan. Gusto ko nang itaas. Kaya lang kung gusto talagang maayos to, kailangan pong asintahan talaga dito. Aasintahan na natin. Ay, utos ko na nga pala kay Kongkong na patuloy na yung linulusutan na yun. Para wala nang ano, pagabal. Pero maganda sana maasintahan pa. Kaya lang hindi po yan mga yan ay hindi natin priority sa ngayon. Dahil ang priority po natin is yung improvement ng lechon house. Doon po tayo nakatutok ngayon. Tapos ayun nga, mas gusto ko pang mauna yung tambak dito and then tambak din po doon. Hanggang ngayon kasi hindi pa natin alam kung ano bang magandang gawin dito. Alam niyo na, ano muna natin yung time para talagang madesisyon na ng mas maganda yung ano bang pwedeng gawin. Sabi kasi ni Bebe, si Bebe kasi mas gusto niya sana yung simpleng ano lang na bagay, additional income din naman po, no? So, tingnan natin. Ako naman po open pa rin naman. Kasi gusto ko sana dyan vermiculture. Pero siyempre timbang-timbangin na muna natin. So ayun, maganda sana din yun. Maganda po yun. Kasi talagang additional income, diba? Pero kung maging maganda naman po yung ano, di additional income din. Kaya lang gastos kasi yung iniisip natin. Puhunan. Yung gusto ni Bebe kasi dyan maliit na, alam niyo na, maging parang campsite daw. Ayusin namin. May mga ilang kwarto na pwedeng tulugan, parang ganon. So ayun. Ayan o, bumili na ako ng mga hooks. At yun nga lang, yung tingga na binili ko, hindi ko na naman po alam kung saan naman napunta yung ating tingga. Ito na lang yung pabigat natin. At sana okay naman to.
mukhang okay naman. Tapos hooks, iba-ibang klase. Baka hook na medyo malaki-laki na ang gamitin natin. Ito kasi pang Jaguar. Yan, ito pang Jaguar. So tatanggalin na natin to. Ayungin sana to Jaguar eh. Ayan, maliit. So papalitan natin. Tapos puputol tayo uli. Wala na tayong line na kung ano man. So ito, tatabi natin yun. Ito yung mga hook. Ayan yung mga hook. So iba-ibang klase. So ito siguro gagamitin natin yung pinakamalaki. Pag tilapia naman eh, tilapia po ang anoin natin, huhulihin. Dumi na naman ng kuko ko na ano, nalangisan. Naayos ko yung patubig ba. Nalangisan, kaya ayun, pinasok na naman ng langis yung ating mga kuko. Ganyan lang, simple lang. Kasi mas malaki yung mga ano dito red tilapia compare po doon sa kabilang side. Pwede na yan. Bili na lang ako ng ano, pabigat. Eto, bilis lang yun. Tatlong ikot. Shoutout pala kay Kenneth Sanchez na laging nakaabang sa ating tilapia vlog. Ayan. Marami din pong nag-aabang sa ating tilapia. So ito lumubog kasi ang ano naman, ang tilapia naman po, hindi sila sa ilalim. Aba, mukhang mali ako ganito na lang. Yan, ganito na lang gawin natin. Shoutout pala kay Michael Directo din, tropa natin, mahilig sa fishing. Mahirap na pag lumalabo ang mata, no? Ay nako. Okay, eto lagay natin dyan, ibulsa. Okay, hanap na tayo ng bulat Ayan tingnan nyo naman kung gaano kakapal na naman ang duckweed. Pag may pumapasok pong bagong tubig, syempre mas ano sila, mas mabilis po silang kumapal. Kailangan natin ding matanggal din. Ang dami pa po kasing duckweed na nakasiksik dyan sa kangkong, kaya ayun, ang bilis. Okay lang naman kasi yun nga, natural food. Kaya excited din ako mag-sampling. Huli tayo ng isda. Tingnan natin, baka prito na natin para masubukan na natin kung ano ba talaga, di ba? Review na natin yung kung may mahuli tayo na which is I think may mahuhuli naman. Tsagain natin. Si Kongkong nagpakuha ko ng bulate, wala na dito. Ayun doon marami sa may sa may likod ng babuyan, mga farmer, marami. Ano pa yung tubig? Mababa pa. Kahit mamayang hapon siguro natin patayin yan na mas mataas-taas naman ang konti. Ayun yung yung guhit hindi ko lang nakikita po nun. Parang yellow na yun na part na siguro may mga 10 to 12 inches pa siguro itataas. Gusto ko na sanang taasan din para mapataas pa natin ng konti.
Yun nga lang, pag tinaas po natin yon, lalambot po yung lupa dito. Ang bala ko kasi yung truck paatrasin na lang, tapos dadump na lang, usog na lang ng usog. Kung makaka-atras siya. Kung matigas, kaya naman pong umatras. So mas mabilis, no, hindi na anuhin yung tambak, hindi na ikakartilya. Tingnan natin kung ano ang ano. Pag nalinis po yung ano, yung lupa na yan dyan, yung mga damo matanggal na, makikita na natin kung kaya na pong pumasok yung truck. Pero ano pa, mga ilang ano pa po yan, ilang sabihin mo ng 1 month, patigasin pa natin para sigurado. Mahirap din kasi yung nababalahaw ba. Wala, pumunta talaga si Kongkong doon. Dami ng isda, oh, naandyan sa malubong na. Nagtawag na ng isda. Andyan na po. Dami. Ayun, oh, kita nyo, oh, pumupula. Oh, dami, oh. Sana makahuli tayo ng malaki, kasi iba-ibang size nito eh. Ayun, oh, dami. Buro naman may kakagat dyan. Medyo nakabirit yung makina, kaya ano, solid yung labas, oh. Pero yun nga, sana kung meron tayong solar motor, may pumapasok, kahit sabihin mo ng tuwing maano lang, siguro mga 8 hours lang tumatakbo, ganon, everyday, na may pumapasok pong tubig, kahit doon na natin ibagsak para yung, di ba, andun yung oxygen sa gitna, maganda. Try natin magprito. Naglabas pa naman ako ng lapu-lapo. Sabi ko pang ano ko, pang sigang sa miso. Last time, ahas na andyan, no, sa may dulo nung anong yan, tubo. Akala ko nga hindi siya makababa. Yun pala, kayang-kaya niya din bumaba. Gumano na lang, lumangoy, dire-diretso. Parang anaconda pala yon. Sawa. Yan, silaki ng kawayan. Sabi ko, hindi naman siguro na mapapasok yung kalapate, kasi yung ano, 2x2 ngayon, kung makakapasok siya doon, di hirap na siya. Kung mabubusog siya sa kalapate, hindi na siya makakalabas, matatrap na siya sa loob. So ibig sabihin, hindi pa naman nakukuha yung kalapate nung ano, nung hindi niya rin naman mailalabas eh, 'di ba? So wala, I think wala pa naman pong ano, wala pa namang nadidisgrasya sa mga kalapate. Pahirapan daw sa bulate. Sana may mahuli. At diretso kawali pag may nahuli. Ayan na. Diretso kawali. At titikman na natin. Meron yan, may kakagat yan. Sana malaki, kasi para naman masulit.
Grabe no, ang dami nila pero tingnan nyo, hindi pinapansin no. Ayun no, ang dami sa dulo. Ayun dun no. Pahirapan na. Ayaw pansinin. Ang dami niyan. Oh. Ayaw pansinin ang ating bulate. Mas maganda sana kasi dito marami mas malalaking tilapia. Ay nako. Kahit pala magpa-fishing tayo dito, kawawa naman yung mga magpi-fishing. Di pinapansin oh. Ayun, ayun. May humahabol. Agatin mo na, laki nun. Oh, ayan na oh, nasa, ayan na. Ay malaki ah. Pahirapan. Lalakihan natin yung pain. Baka maliit sa kanila. Ayun, ayun, pinakagat. Pinakagat men. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ay, nakawala. Nakawala, nakawala. Malakas. Malaki na. Ayala. Hindi talaga to kagaya ng ano. Ayun oh, tingnan nyo oh, hindi talaga to kagaya ng itim na tilapia na aggressive. O dahil lang dito sa setup natin dito sa ating fish pond na marami pong natural food talaga. Hindi sila gaanong gutom. Kaya parang tinitikman-tikman lang, hindi talaga yung kagat kaagad. Malaki-laki pa naman yung nahuli natin. Pink. Oh, tingnan nyo, oh, dinadaanan lang oh. Ang dami nila ah. Sabi ko pa naman huhuli ako ng mga ilang piraso para may chapsuy kasi ang ulam ngayon eh. Pagagaling lang namin sa buffet, nakakasawa na yung karne. Sabi ko maggulay tayo. Sosyal, madidiriin tong mga ito ay ng bulate. Anong gusto nyo? Ayun, nakagat. Tingnan nyo ha, ang dami mga farmers sa ilalim ha. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Uy, lakas. Ang lakas. Ang lakas. Iprituhin na natin to. Ay. Dito. Tikman na natin. Titikman natin. Hindi pa po ito yung ano malaki. Hindi pa to, maliit pa to.
Sana makahuli tayo ng malaki. Hindi pa po yan. Maliit pa yan. Hindi pa yan yung mga jumbo. Ay. Balik natin ang pain. Kahit mga 4, 3, matikman man lang natin. Patikin natin sa mga boys. Ay! Visit Jaguar! Jaguar! Talagang Jaguar kahit kailan, ha? Jaguar ang tumitira. Dami pong isda, oh, kita niya. Nagpupula-pula na yan. Jaguar. Visit. Naunahan tayo ng Jaguar, ah. Naamoy na nung Jaguar. Naamoy na nung Jaguar. Naamoy na nung Jaguar. Yun. Another tilapia. Ayan na naman. Sarap mamingwit talaga. Kahit alam mo na yun ang mahuhuli mo, lalo na sa dagat, ano? Sarap. Same size. Parang hindi na lumalaki, ah. Kinakabahan ako, ah. Bagay, hindi naman po kasi talaga ganun kalakas kumain. Oh, Jaguar, oh. Visit ng Jaguar to. Oh. Nakikipag-agawan ang Jaguar. Tirahin nyo na, baka 3 man lang, 4 pang ulam. Matikman natin. Hey! Visit ka. Jaguar. Kahit malaki yung hook, Jaguar pa rin tumitira. Daming Jaguar. Ay, natumba pa tuloy. Daming isda.
Kahit 4 lang, matikman man lang ano. Ha, di ka ba nakatikim yan? Manyaman, manyaman. Ay nako, tayo sa may bandang gitna. Yun na oh, nagkakaguluhan. Pero dinadaan-daanan lang. Maliit pa talaga. Yan sa mga gusto pong ano oh, antay-antay lang tayo. Maliit pa. Hindi pa po ito yung size na gusto ko talaga. Pero hindi ko nga alam kung ma-achieve ko yun dahil unang-una baka po magsiksika na rin sila. Ay, laki na ng Jaguar na yun ah. Laki na yung Jaguar na yun ah. Easy. Matatlo na ako ah. Malaki na oh. Di man lang kumakagat yung malaki. Same size na ba? Ito, malaki. Malaki ba? Malaki o ano ba to? Uy, pumasok. Pumasok. Lakas oh. Lakas oh. Lakas. Ay, malaki to. Tong! Ay! Uy! Tambuhala! Ito na yung malaki. Ay, sorry. Natuwa ko. Ang saya ko. Ang saya ko. Ang saya. Siguro nasa mga ano na to. Half kilo maybe. Half kilo. Laki oh. Kabachoy. Lakas. Lakas, malakas. Wala tayong flies. One more. Isa na lang. At 4 lang naman ang target natin. Sana isang ganun pa. Wala na rin namang bulate. The last bulate, si Kongkong. Walang kinuhang bulate. Kakaunti. Wala daw, nagtago daw mga bulate ngayon. Ay.
Na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Pangaragol da. Pangaragol. Pangaragol. Malaki. Ayan, timbangin natin. Sana naman itong pangalawa sa pinakamalaking nahuli natin bago yung malaki. Di ko na sinuli yung jaguar. Uy. 400, almost 400 grams. Maliit pa. Doble sana ang target natin. Ito nasa mga 500 siguro to. Laki. Oh, lagpas. 600. Ilang bang buhit yung ano? 650, mga ganon. Ay hindi, 700. Tama ba? 0.5 kilo. Almost 700 mga farmer. Mga 650 to 700 grams. Pwede na. Eto, lapu-lapo from sayang wala si Nainay nung namingwit ako. Sumama kay Mama Beth, nagsundo kay Rowan. Kaya napansin nyo baka may naghahanap sa kanya. Walang nakikigulo. Naharang si Mama Beth paalis. Nagatid po ng pagkain ni Chichi. At sinundo na rin si Rowan. Kaya ayun, di siya nakasama mamingwit. Gustong gusto niya pa naman mamingwit. So pakain na tayo. Medyo marami na po dinala ko. Ayun, yung naan dito medyo maliliit pa yan. Sabi ko nga mga 3 months talaga. So 3 months, ano tayo, makakapag sinigang sa miso na tayo. At sweet and sour. Ang laki po ng tatanggaling kangkong. Kailangan ng masiwata yan, makakapal. Kakainin na po yung ayun kakainin na yung yung pinakaano natin, tubig. Daming jaguar. Ay, jaguar sablay din talaga yun. Hirap talaga mga farmer wala tayong choice. Wala pong ibang makukuhanan ng red tilapia kundi puro galing din Laguna Lake talaga. Hindi po sila ganun ka-stricto pagdating sa similya. Hindi kagaya dito sa Pampanga, talagang napakahigpit. Puro tilapia lang talaga makukuha mo. Ayan. So inuuna ko yung maliliit kagaya ng dati para yung mga ayungin natin makakain. Tapos yung mga red tilapia natin dito mas maliit po compare po doon. Kaya doon ako namingwit kanina kasi sabi ko mas malalaki po yung tilapia doon. Kaya lang na-stop na rin ako magpakain gawa ng napuno na po ng duckweed. Hindi ko alam kung nakakapunta sila dito, pero wala po ako nakikitang singlalaki nung naan doon talaga. So mostly natural food na din ang tinitira nila doon. Actually hindi din pinapansin yung pagkain Hindi din po pinapansin gaano. Ay, yung ating mga ayungin, ayun nakita nyo mga maliliit na parang mga bula-bula lang. Ayungin yan. Marami pa po talaga hindi nakakaalam ng red tilapia. Pero sa Amerika, sabi ko nga, yung mga kinakain nyo po, nabibili nyo sa grocery na naka-fillet, karamihan po nun red tilapia. O kaya yung pagka naman yung lasa, hindi parang walang gaanong lasa, yun, cream dory o red tilapia po. Hindi pa siya ganong malansa. Sorry. Ay, medyo hatching na naman tayo. Ayan, hagis na tayo ng malalaki. At si Papayam na naglinis, siya na magpiprito.
Kukuha lang ako ng talbos kasi sasabawan ko po yung lapu-lapu din. O baka yung kuha na rin tayo ng putol tayo ng red tilapia na pinirito. Iano natin, lagay natin sa sinigong. Hindi pa ako nakakapagtanim. Ayan, delay. Delay po. Gusto ko po kasi sana malagyan pa ng maraming vermicast ito, kaya ayoko pong galawin muna. Hindi pa ako nakakabiyahe ng vermicast eh. Ayan. Masaya naman sila kasi may bagong tubig na naman pong pumapasok. At yung iba na andoon. Pati mga ayungin na andun din yan. So, ayan. Hayaan na lang natin. Mauubos naman po yan. Dami pa oh. Ayan. Ganyan lang. Ay, may mga malalaki. May malaki pong nagpakita. Ang taba nung nung nabingwit natin. Mataba. Ayun na. Ayun na sila. Once a day na nga lang sila napapakain eh. Minsan paghapon po kasi hindi na ako nakakapag-iitsa ng pagkain. Kaya talagang delayed na ang paglaki nito. Nung tinamad na po kasi silang kumain, parang hinayaan ko na din lang, pakunti-kunti na lang pong pakain ko. Hindi ko na talaga pinush na kasi sabi ko parang nasasayang lang yung pagkain pagka marami din pong binabato, lalo na yung doon hindi naman talaga na pinapansin. So yung dito maganda kasi sa gitna nandito po yung karamihan na isda, nauubos naman po nila kahit ayan, pag alis ko mamaya mapunta na yan dyan. Ayun naandyan yung mga pellet, pero mamaya lang po yan. Na siguro balikan mo after 30 minutes, wala na, ubos na yan. Sinisimot-simot na nila yung mga nasa gilid. Okay pa rin, nakakain pa rin naman. Tapos yung mga lumulubog, sana yung ulang naman natin ang kumakain. Ayun. Ayan, tikiman portion na. Kukuha lang ko ng talbos. Kita ko yung maganda yung mga pulang talbos doon sa kabila. Puro pula ang ilalagay natin sa doon sa sabaw. Ayan na, tingnan nyo, para siyang walang balat. Kasi nga clear po yung kanyang meat. Hindi na ginupit ni Papa yun Ako naman magsisigang sa miso. Ang style ko naman sa sinigang na miso, lutong luto yung kamatis na farmer. Ayan, pasasabawin natin yung kamatis na yan hanggang sa magkatas siya, saka natin lalagyan ng sabaw. Yun ang aking sinigang sa miso. Lulutuin natin ang maigi. Ayan, lapu-lapu ang ilalagay ko. Ayan o, galing pa pong to, masinlok. Ay, chay Thai fish ha? Thai fish. Lutong-luto yung kamatis bago natin lagay sa sabaw. Talsik dyan eh, may talsik. $130 ang bigay sa akin ni Parik. Mahal, kamatis. Pang linggo lang, bagsak presyo na yan. Hindi pala sinigang sa miso kasi talbos pala ng kamote. Sinigang lang to mga kapalo. Kasi hindi po mustasa. Ayoko nang gamitin yung sa miso kasi iba talaga pag mustasa po ang nakalagay. Dapat mustasa. So ito talbos na pula lang eh. Ayan na oh. Paulam oh. Wow! Sarap. Ito naman ang ginagawa ko. Tapos lapu-lapo. Wala pang pampaasim yan. Tayo lang natin kumulo. Tilapia. May tilapia pa rin. Ito ang last batch. Ayan na oh. Last batch. Shout out Lita Garong. Sinigang mix lang. Pwede na. Okay na to. Tinikman ko na, ayos na.
Sarap. Takmantala, reng red tilapia, manyaman. Makain ka ng goldfish? Nakakong? Mamaka kang goldfish. Ano natin? Uy, ganda ng meat niya oh. Para lang sarap. Malambot. Malambot siya. Ang yaman. Ay, magtusog na nga kaya malaman kayo ng mga bagla ka. Malapit Na. Masarap. Sarap kayo. Bagay, sariwang-sariwa. Yaman. Dami pa oh. Sarap siya. Ayos. Malambot yung meat. Na ano ba? Tilapia pa din naman ang lasa, no? Na. Parehas lang lasa kuya. Ha? Parehas lang lasa. Pati yung ano, native. Kumain red tilapia. So ayan na, diyan na tatapos ang ating buti na lang nakabingwit tayo. Ayan. So ang verdict mga farmer, mas masarap daw ng konti sa tilapia. Mas masarap siya pagka toasted siguro, tapos sweet and sour, no? So ayan oh, marami na pong malalaki. So 5 months, at least may napaabot tayong almost 700 grams. Pwede na, diba? So at least siguro by March halos nasa 500 up na siguro yung mga naunang hinulog natin. So ayan, marami pong salamat mga farmer. Ayan, at sarap mamingwit Ayan, maraming salamat po ulit at magandang buhay.